Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters, nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Norlisa Sugay at shoutout kay Casemiro Panlaan. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Kabanata 3,581 hanggang 3,585. Halos 100 beses na nakita ni John ang video ni Aaron sa pamilya Nangang, ngunit sa tuwing nagdudulot ito sa kanya ng pagkabigla, hindi ito nababawasan. Bagamat nakakita siya ng mga taong may pambihirang kapangyarihan, ang pambihirang kapangyarihan ng mga pumatay ng gintong medalya ay parang isang nunal na langgam sa harap ng Aaron, at wala talagang maihahambing. Kung gusto mo akong patayin, ito ay isang ideya lamang. Walang sino man dito ang makakapidyo sa iyo, ngunit kailangan mo lamang akong bigyan ng kaunting pabor, at masasabi ko sa iyo ang impormasyon ng lahat ng mga taong nagmamay-ari ng pelikula. Hindi ba mas maganda yon? Halatang medyo kinakabahan si John, at nauutol pa. Bagamat hindi alam ng daw 12 sa isang tabi kung ano ang kanilang pinag-uusapan, labis na natakot si Aaron kaya nauutol ang nangungunang pinuno ng organisasyon ng Black Sheep, na talagang nagpabuntong hininga sa kanya. Ang organisasyon ng Itim na Tupa ay ang pinakasikat na organisasyong mamamatay sa buong mundo. Sa harap ng Aaron, ang taong namamahala sa ganitong uri ng organisasyon ay walang mataas na awtoridad. Nagsasalita pa siya sa tono ng panalangin. Kung hindi niya ito nakita ng sarili niyang mga mata, hindi maniniwala ang daw 12 na mangyayari ang ganitong bagay. I want to know the information of these people, simple lang diba? You don't think that I know the headquarters island of Black Sheep Organization, because I am a gold medal killer, he told me. Nakangiting sabi ni Aaron. Tumingin si John kay Aaron na may pagtataka sa mukha. Bagamat walang pag-aalinlangan ang katapatan ng pumatay ng gintong medalya, sa palagay ni John, ang Aaron ay may napakalakas na paraan na dapat ay mayroon siyang paraan upang bumagsak ang espiritu ng pumatay ng gintong medalya, upang masabi sa kanya kung nasaan ang punong tanggapan na isla. Gayunpaman, ayon sa Aaron, tila hindi ang pumatay ng gintong medalya ang nagtaksil sa organisasyon ng Itim na Tupa, ngunit alam niya kung nasaan ang punong tanggapan na isla sa ibang paraan. Sa oras na ito, biglang naramdaman ni John ang isang power invasion sa kanyang utak, at si Aaron ay nakatingin sa kanya na may masamang tingin sa kanyang mukha. Gaano man gamitin ni John ang sarili niyang lakas para lumaban, hindi ito nakatulong. Lalong lumakas ang lakas, parang nasa isip niya. Sa sandaling ito, si John ay nakatitig sa Aaron ng may takot, dahil alam niya kung paano alam ng Aaron ang lokasyon ng punong tanggapan na isla. Ikaw. Maaari mong salakayin ang kamalayan ng mga tao. Naalarma na sabi ni John. 3,000 walang malasakit na ngiti, para sa kanya, ito ay hindi isang madaling bagay. Hindi ko pa nababasa ang listahang iyon. Hindi ka makakakuha ng anumang kapaki-pakinabang na mga pahiwatig sa pamamagitan ng paggawa nito. Sabi ni John, ngunit mahirap ba para sa akin na hanapin ang listahan sa pamamagitan ng iyong memorya? Sabi ni Aaron. Mukhang desperado si John. Kung alam niya na may ganoong paraan ang Aaron, hinayaan niyang itago ng mga tao ang listahan ng hindi nalalaman, ngunit huli na ang lahat. Sa oras na ito, lumitaw ang higit sa 100 taong palihim na nagpoprotekta kay John, isa-isang mabangis, na parang gusto nilang patayin si Hansani. Nakakalungkot na kapag nagpakita ang mga taong ito, makikita nila na ang kanilang mga katawan ay nagyelo. Hindi sila makagalaw kapag nakatayo sila sa iisang lugar. Anong problema? Hindi ako makagalaw. Ako din. Bakit? Bakit? Lahat ng mata ay nakatuon sa Aaron. Bagamat hindi nila alam kung ano ang nangyayari,
Alam nilang hindi sila makagalaw. Dapat may kinalaman ito sa Aaron. Anong ginawa mo sa amin? May marahas na nagtanong kay Aaron. Sobrang ingay. Si Aaron, na may naiinip na hitsura sa kanyang mukha, ay nagwagayway ng kanyang kamay. Ang lalaking nagsasalita, ang kanyang katawan ay sumabog sa isang ambon ng dugo, at maging ang katawan ay hindi makita. Nakikita ng iba pang mga tao ang eksenang ito, agad na itinikom ang kanilang mga bibig, hindi manggahas na magkaroon ng kalahating kalokohan. Masasabing takot ang daw 12. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang aksyon ni Aaron na walang bawal. At ang wakas ay masyadong tragic. Ito ay hindi lamang patay, kundi pati na rin kung paano mamatay. Hindi alam ng lalaking iyon. Iyon ba ang pananggahasan niyang baliwalain ang kapangyarihan ng Black Sheep? Walang katapusan na malapit sa kapangyarihan ng Diyos, ito ay kakilakilabot. Hindi nagtagal bago nakita ni Han Sanchen ang lugar kung saan ilalagay ang listahan sa alaala ni John. Kasabay nito, mayroon din siyang alam tungkol sa mga aktibong bulkan, ngunit lahat sila ay mababaw. Walang alam si John tungkol sa panloob na sitwasyon ng mga aktibong bulkan at kung paano nagkaroon ng kapangyarihan ang mga taong iyon. Nang mabawi ni Aaron ang kanyang kapangyarihan, naramdaman ni John na parang hamkag ang kanyang katawan. Para sa akin, wala ka ng halaga. Sabi ni Aaron kay John. Walang lakas na tiningnan ni John si Aaron, ang kanyang mga mata ay puno ng kawalan ng pag-asa, at sinabi, hindi ko dapat nais na samantalahin ka, at hindi kita dapat hayaang pumunta sa isla. Bagamat ang pelikulang iyon ay sapat na upang mabigla ako minamaliit ka pa rin. Ang iyong mga binti ay may kapansanan sa isang aktibong bulkan. Bakit wala kang alaala sa kanila? Tanong ni Aaron. Kahit sinong pumasok sa bunganga, sasalakayin siya ng hindi maipaliwanag na puwersa. Pagkatapos niyang mawalan ng malay, walang makakaalam kung ano ang nangyari. Gayunpaman, kung may iwan niyang buhay ang aktibong bulkan, magkakaroon ng puwersa sa kanyang katawan, na tinatawag nating kapangyarihan ni Satanas. Sabi ni John. Ang mga salita ni John ay walang kaparerekon sa Aaron, dahil alam ni Aaron ang lahat ng nasa kanyang memorya. Aaron ay tumingin sa bunganga, nais na malaman ang higit pang lihim, natatakot ako ay maaari lamang personal na pumunta. Ngunit ang hindi kilalang kapangyarihang ito, ang Aaron ay medyo hindi mapakali, kahit na ang mga pumatay ng gintong medalya ay may maliit na kapangyarihan, ngunit walang nakakaalam ng pinagmulan ng kapangyarihan, kung gaano ito kalakas. Nakita ni John ang intensyon ni Aaron at sinabi niya kay Aaron, kung gusto mong pumunta, mangyaring isama mo ako. Nakikiusap ako sa iyo. Si John ay may napakalakas na pagnanais na malaman ang sikreto ng aktibong bulkan. Masasabing ang bawat supervisor ng Black Sheep Organization ay nagsusumikap para malaman ang sikreto. Gayunpaman, anuman ang kanilang gawin, pinipili nila ang mga taong may malakas na pangangatawan upang makapasok sa bunganga, at ang mga kahihinatnan ay pareho. Ano ang pakinabang kung isama kita? Sabi ng Aaron. Naisip ito ni John at sinabi sa Aaron, kung may anumang panganib, maaari akong maging biktima. Maaari kang sumuko sa akin at gumawa ng bagong buhay para sa iyong sarili. Gusto mong mamatay, maraming paraan, bakit kailangan mong gumamit ng ganitong paraan? Ang Aaron ay nagdududa sa isang paraan. Hanggat may palam mo sa akin ang sikreto ng bunganga, mamatay man ako, kaya kong ipikit ang aking mga mata. Sabi ni John. Para kay John, kung hindi niya linawin, mamamatay siya sa kanyang puso at sa kanyang mga mata. Ngunit kung masasaksihan mo ang mga sikreto ng bunganga, maging ang kamatayan, sulit ito. Nag-alinlangan sandali si Aaron. Mabuti pang humila siya ng unan. Kung tutusin, hindi niya hahayaang mamatay si daw 12. Walang kaugnayan sa kanya itong si John. Kung mamatay siya, mamamatay siya. Ang Aaron ay hindi man lang makatingin dito. Ngunit ang lalaking ito ay Pyle. Aaron hindi kayang itulak ng malakas ang wheelchair, di ba? Nang tumingin si Han Sanchen sa wheelchair, naunawaan ni John ang gusto niyang sabihin at mabilis na sinabi, may tumulak sa akin. Hindi kita guguluhin na gawin ito. Aaron shook kanyang ulo, sinabi, itulak hindi mo na kailangang, mas mahusay mong tumayo. Tumayo ka. Ang tatlong salitang ito ay nagpangiti ng mapait kay John. Gusto niyang tumayo, ngunit sinubukan niya ang napakaraming paraan. Ang mga ugat sa kanyang mga binti ay namatay na.
Kahit na ang pinakamakapangyarihang doktor sa mundo ay walang magawa. Paano siya nakatayo? Kung tumayo. Bago matapos si John, naramdaman niya ang kamay ni Aaron sa kanyang balikat. Nang tumangala si John sa Aaron, isang mainit na daloy ng init ang dumaloy sa kanyang katawan at dumiretso sa kanyang ibabang bahagi ng katawan. Ang mainit na agos na ito, hayaan si John na makaramdam ng labis na kasiyahan, mas komportable kaysa sa hawakan ng isang magandang babae. At kapag ang mainit na agos ay dumaan sa katawan at umabot sa mga binti, ang kahangahangang pakiramdam ay lampas sa paglalarawan. Mga binti, magkabilang paa, biglang nanlaki ang mata ni John at hindi makapaniwalang tumingin kay Aaron. Matagal nang walang malay ang kanyang mga paa. Kahit 2 beses siyang sinaksak ay wala siyang mararamdaman. Ngayon, gayunpaman, naramdaman niya ang mainit na agos na umabot sa kanyang mga binti. Ito. Sa loob ng maraming taon, hindi naramdaman ni John ang pagkakaroon ng kanyang mga binti, ngunit sa sandaling ito, naramdaman niya ito, at ito ay napakalinaw. Nang bitawan ni Han Sanchen ang kanyang kamay, sinabi niya kay John, maaari mong subukang tumayo. Hindi makapaniwala si John, habang ang ibang mga killer ay nakatingin kay Aaron na may mapang asar ng ngiti. Ang taong ito ay tila nawala sa kanyang isip at hinayaan ang isang may kapansanan na tumayo sa loob ng halos 10 taon. Hindi ba malakas na punto iyon? Ngunit sa sumunod na sandali, nagulat ang lahat, dahil dahan-daang tumayo si John. Bagamat medyo nanginginig pa ang kanyang katawan ay halatang gumagalaw ang kanyang mga paa na imposible para sa ibang mga pumatay. Paano kaya? Tumayo talaga ako. Paano niya nagawa? Diyos ko, ito ba ay isang himala? Tulad ng karamihan sa mga tao ay hindi maiwasang magtaka, si John ay nabitawan ang armrest ng wheelchair at tumayo sa sarili niyang lakas. Dahil ang kanyang mga binti ay may kapansanan sa loob ng maraming taon at ang kanyang mga kalamnan ay atrophied dahil sa walang ehersisyo, hindi siya maaaring umangkop sa pakiramdam ng nakatayo ng ilang sandali. Ngunit isang bagay ang masisiguro ni John na pinagaling ni Aaron ang kanyang deformity sa binti. Ang pamamaraang ito ay kahanga-hanga. Kaya kung tumayo. Tiningnan ni John ang kanyang mga binti na may matinding pagkabigla sa kanyang mga mata. Matapos ang hindi mabilang na mga kabiguan sa medikal, si John ay desperado. Hindi niya akalain na balang araw ay tatayo siya, at hindi siya nang ahas umasa ng mga ganoong bagay. Ngunit ngayon, ang imposibilidad ng pagmamalabos ay naging isang katotohanan, at ginawa ng Aaron ang lahat ng ito. Bagamat kaya mo nang tumayo, kailangan mo pa rin ng tagal ng panahon para mag-adapt. Sa panahong ito, dapat ay kaya kong harapin ang mga may-ari ng mga pelikulang iyon. Sinabi ng Aaron na ang subtext ng mga salitang ito ay kapag handa na si John, pupunta sila sa bunganga. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!